Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon ay pag-uusapan natin ang pamamaraan kung paano po namamanhikan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang mga sahaba sa kanilang kapanahunan. At ano ba yung mga sunna na dapat gawin kapag ang isang Muslim ay may planong mag-asawa. So, paano siya magsisimula? So, kunin natin ang ginagawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa pagsisimula kapag siya po ay may gustong pakasalan o may gustong babae na kilatisin, kilalanin at nais niya itong pakasalan. Sa hadis ni Anas radhiyallahu anhu, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi ni Anas, ila arada an yatazawwaj imra'atan, kapag gusto niya mag-asawa, meron siyang babaeng gustong pakasalan, gustong alamin na gusto niya pakasalan yung babae na ito, paba'atha imra'atan li tandura ilayha. Ganito po yung ginagawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagpapadala siya ng babae upang tingnan yung babae na yun. Kumbaga, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, kung may mahram, ganito pong gagawin natin. Kung may mahram yung babae o kaya ay kamag-anak ka na mula sa mga kababaihan, pwede mong utusan na pumunta doon sa babae na gusto mo pakasalan. At sabi ni Anas, inutusan niya yung babae na qala sumi awaridaha wanduri ila urqubiha. Sabi niya, pagdating mo doon sa babae na gusto kong pakasalan, ay amuyin mo yung hininga niya. Amuyin mo ang kanyang hininga, wanduri ila urqubiha. Tingnan mo yung sa may paanan ng paa niya. Yung sa may paa niya, tingnan mo, kasi sabi ng ating mga ulama, sa hadis na ito, dito nakikita ang taba ng babae dyan sa may talampakan sa likuran ng paa niya. Qala faja'at ilayhim, at dumating na yung babae doon sa nainutusan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam doon sa babae na gusto niyang pakasalan, gusto niyang alamin kung papasabay itong babae na to. So pagdating niya doon, alanu gaddi kaya umafulan, sabi niya, gusto ba namin na paghandaan ka namin ng pagkain o nanay ni ganito? Faqalat, sabi ng babae, la akul illa min ta'amin ja'at bihi fulana. Sabi niya, kasi nandun na siya sa bahay. Sabi niya, hindi ako kakain maliban na ang pagkain na ihahanda ni ganito. Yung gusto niya na mag-serve ng pagkain, yung gustong makilala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala fasa'idat fi raqin lahum faladarat ila urqubiha. So ang ginawa ng babae na nandun sa bahay, inutusan niya yung babae na yun. Sabi niya, ikaw maghanda sa pagkain ng bisita natin. So, naghanda siya, umakyat siya sa may mga kabinet at o kaya mga drawer. Ngayon, tinignan niya yung paa niya. So, kasi yun ang gusto ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, makita sa likuran ng talampakan niya. So, makalat, aflini ya bunayya. Sabi niya, ihag mo ako, yakapin mo ako. Sabi niya, halika dito. Qala fa ja'alat tufliha o tufalliha wa hiya tasummu awridaha. Qala faja'at fa akhbarat. So, niyakap niya yung babae na gustong pakasalan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam at inamoy niya yung hininga niya. Pagkatapos ay binalita na niya ito sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya pag ayaw ng Propeta doon sa babae na yun, hindi na siya magsasalita. Okay? So dito, walang alam yung babae na gusto siyang pakasalan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pero pagka gusto na siya ng pakasalan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, dito na siya pupunta doon sa bahay ng babae. So sa panimula, pinupuntahan yung babae, pinapaamoy yung hininga. So pwede nating i-apply ito. Na pwede tayong mag-utos mula sa mga kamag-anak na babae o kaya ay sa sino man na mapagkakatiwalaan na babae na pumunta doon sa babae na yun para maamoy ang kanyang hininga. At may describe siya sa atin yung babae na yun, kung ano ang kanyang itsura at ang kanyang hininga. Ngayon, ang sunna, pagka ikaw ay sigurado na mag-aasawa ka na, gusto mo na pakasalan yung babae, ang sunna po ay tingnan mo muna yung mukha ng babae. Kung nakanikab yan, tingnan mo. Pero kapag titingnan mo yan, unang-una siguraduhin mo na pakakasalan mo kung magugustuhan mo. Pangalawa, ang pagtingin mo sa kanya ay hindi sa pagnanasa, kundi dahil gusto mo makilala at gusto mo pakasalan. Pangatlo, hindi mo siya titingnan na kumbaga wala kang planong pakasalan. At natatansya mo sa sarili mo, sabi ng ating mga ulama,
na pag nagustuhan mo, tatanggapin ka nila. Pero kung sa tingin mo, hindi ka naman nila tatanggapin, eh, huwag ka na daw tumuloy. Huwag ka nang tumuloy kung sa tingin mo, hindi ka nila tatanggapin. Kaya sabi ng ating mga ulama na sunna na tingnan ang mukha ng babae kapag may plano ka na siyang pakasalan. Sabi ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah, ala kulli halin naqulu inna zahira sunnati anna an-nadara ila al-makhtubati sunnah. Ang sunnah, sabi niya sa hayag ng mga dalil, ay sunnah na tingnan mo ang mukha ng babae na gusto mong pakasalan. Sa hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa atahu rajulun fa akhbarahu annahu tazawaja imra'atan min al-ansar. May isang lalaki na dumating sa propeta sallallahu alaihi wasallam, sa hadis ni Abu Hurairah, na binalitaan niya na nag-asawa siya ng babae mula sa mga Ansar, taga Madina. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anadarta ilayha? Nakita mo ba yung babae na yun muna bago mo pinakasalan? Qala la. Sabi, hindi pa. Qala fadhhab fandur ilayha fa inna fi a'yunil ansari shay'a. Sabi na, pumunta ka doon, tingnan mo yung mata niya. At tingnan mo yung mukha niya kasi may problema sa mata ng mga babae ng Ansar. Sabi ni Al-Mughira, sa hadis Abu Mughira bin Shu'bah radhiyallahu anhu, أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. Sabi niya, tingnan mo yung babae na pakakasalan. Kasi may mga tao na ayaw na niya makita yung mukha. Actually, meron akong estudyante na nagpakasal siya sa isang asawa niya na hindi pa niya nakikita. Hindi niya tinignan, nakanikab lang. Karapatan niya yun. Pero ang sunna ay tingnan mo muna yung pakakasalan mo. At hindi po obligado na alam niya. Basta sigurado ka pakakasalan mo, pwede mong tingnan kahit patago yung kanyang mukha. Pwede po. Yan ang sabi ng ating mga wala mabasa, gusto mong pakasalan. Yun ang kondisyon at hindi yung wala kang planong pakasalan. Kailan mo pwedeng tingnan? Kapag ka sigurado ka na pakakasalan mo na. Yun ang pagpapahintulot ng ating mga ulama. Ngayon ang tanong dito, mukha lang ba pwedeng tingnan? Dito nagkaroon ng opinion ng ating mga ulama. May nagkaroon ng dalawang opinion ang ating mga scholar dito. Ang pananaw ng karamihan sa ulama, ang pwede mo lang tingnan ay al-wajh wal kaffain, ang kanyang mukha at ang dalawang palad ng kamay. Yan lang pwede mo silipin. Titingnan mo yung mukha niya at ang palad ng kanyang kamay, pwede mong tingnan yun. Di pag nagustuhan mo, sabihin pakasalan. Pag hindi, ay huwag ka na magsalita. Pangalawa, يجوز النظر إلى ما ظهر غالبا كالوجه والكفين والرقبة والقدم وهو مذهب الحنابلة واختاره ابن عثيمين. Pwede mong tingnan ang kung saan yung nagiging hayag talagang nakikita rin madalas sa loob ng bahay. Halimbawa, katulad ng mukha niya, katulad ng palad ng kamay niya, katulad ng liig niya, katulad ng talampakan niya. So, pwedeng makita yung kanyang liig, pwede makita ang kanyang mukha, pwede makita ang talampakan niya, pwede makita ang kanyang palad ng kamay. So, ito ay pinahintulutan ng ilan sa mga scholar, katulad ni Sheikh Uthaymin at ng scholar ng Hanabila, para nang sa ganun ay hindi ka na magsisi, di ba? So, yun, ganyan po ang paraan kapag tayo po ay nagpaplano na mag-asawa. Ganyan po ang ginagawa sa time ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pwedeng tingnan yung babae, amuyin ang kanyang hininga, at tingnan ang kanyang mukha at ang palad ng kanyang kamay, basta sigurado na pakakasalan mo kung matatanggap ka naman. At dapat ini-estimate mo rin na alam mong matatanggap ka. Hindi yung alam mong hindi ka matatanggap kasi alam mong yung mga tao na yun, hindi ka nila basta-basta tatanggapin, so huwag ka nang pumunta doon. At kung wala kang plano mag-asawa, huwag mo nang gawin ang mga bagay na to. So yan lang po ang konting kaalaman kaugnay po sa kung paano po ang paraan ng pamamanhikan at nagsisimula po sa pag-aasawa ang Propeta sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga sahaba. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.